Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Binabati kita, Nathan Mendez, sa kagilagilalas na pinakitang mong kabayanihan. At dahil yan, ay nagpasya ang departamento na itaas ang iyong ranggo. Sir? Dahil sa iyong pinamalas na katapangan at kagitingan, ikaw ay itinatalaga ngayon bilang hepe ng pulisya. Ho? Congratulations, Nathan. Natutuwa ang buong departamento sa iyong katapangan na naging sanhi ng pagkakabaril sa iyo. At ang tangkang pagbabaril sa iyong apartment. Iyon na nga ho eh. Kabago-bago ko pa lamang dito. Natuntun nila agad ang aking tinutuluyan. Huwag kang mag-alala. Magmula ngayon, bibigyan ka ng departamento ng tutuluyan mo na walang ibang nakakalam kundi ikaw lang at ang mga mahal mo sa buhay. Pansamantala naming puputulin ang programang ito para bigyang daan ang pinakasariwang balita. Laban ng balita ilang ginawang pamamaril kanina ni Bogart. Isang apartment ang nilooban ng mga masasamang loob at pinagbabaril ang kwarto. Ayon sa may-ari ng apartment, ay hindi naman pagnanakaw ang motibo ng mga kriminal dahil wala naman daw nawawalang gamit o pera. Napag-alaman pa rin ng may-ari ng apartment na si Nathan Mendez ang kasalukuyang tenant ng nasabing apartment. Siya pala ang tenant ng apartment na yun. Sa kabutihang palad, ay hindi napatay ang naturang tenant na si Nathan Mendez dahil wala ito sa apartment nang maganap ang pamamaril. Bogart ang hayop na Nathan na yun. Bogart! Bogart!
Tony, akala ko may napatay mong pulis na yan. Bakit buhay pa? Napatay ko siya, boss. Pinaulanan ko nga ng bala ang kanyang kwarto eh. Anong napatay? Kaya anong balita? Sinasabing hindi mo napatay ang hayop na pulis na yon sa apartment. Gunggong ko talaga. Gunggong! Papa, bihis na bihis ka yata. Oo, dahil pupunta ako sa presinto ngayon. Dahil may imbitasyon ako natanggap mula sa departamento. Na, ano yun, Papa? Isa raw pagpaparangal sa mga tulad kong alagad ng batas. Pagpaparangal? Ang ibig mong sabihin ay mapaparangalan ka bilang hepe ng pulis? Pwedeng ganon. Pero matagal ka nang wala sa serbisyo dahil sa iyong pagkakakulong. Anak, baka nakakalimutan mo. Frame up lamang ang nangyari sa akin, kaya nabswelto ako. At sa oras pwede kong bumalik sa serbisyo kahit anong oras. Siguro kung inimbitahan ay dahil may sorpresa sa akin. At yun ay ang pagbabalik ko bilang hepe ng pulisya. Kaya ngayon pa lang ay batiin mo na ako, anak. Dahil muling mamamayagpag ang pangalan ng iyong ama bilang hepe ng pulisya. Hindi sinabi kung anong pagtitipong ito. Basta sinabi lang na pupunta ko. Sa bagay, kilala ko ang mga kasama ko. Mahilig sila sa sorpresa. Malamang hindi sinabi kung ano ito para masorpresa ako. Alam nila kasi na na-absuelto na ako, na walang katotohanan ng paratang sa akin, na nakalabas na ako ng kulungan. Ay kaya nila ako inimbita at ako ay pararangalan nila siguro. Ang mga kasamang ko talaga, nakakatuwa sila. Ginawa pang dramatic ang pagbabalik ko sa serbisyo. Nagsimula na ba ang parangal? Lloyd, bagong dumating, paano nila naumpisan? At paano nila natapos ang parangal nang wala ako na dapat ay parangalan? Teka nga't bababa na ako. Bakit kaya nagkakasayahan na sila? Dapat ay pagpaparangal muna bago ang kasayahan. Pero bakit nagkakatuwa na silang lahat? Ayun si Oaisi. Malapitan niya. Mr. Ricardo Sanchez. Maligayang pagbabalik sa serbisyo. Kamusta? Mabuti naman. Ay, hiyang mo yata ang kulungan at medyo tumaba ka. hindi na tayo nakapag-workout. At lagi akong hinahatilan ng pagkain ng mga kasama natin. Dahil yun, ang utos ko. Oh, talaga. Maraming salamat kung ganon. Sa hindi pagkakalimot sa akin at higit sa lahat hindi ninyo ako pinabayaan. At hindi kayo naniniwala sa inakusang krimen na ginawa ko raw.
Wala ni isa man sa amin dito ang naniwala sir. Dahil alam naman namin matino kang tao at tapat kang pulisan yung tungkulin. Oh, bakit ka nga pala naririto? Halika sa loob para makita mo ang iba nating mga kasama. Halika. Talaga? Isa ka na nga yung hepe ng pulis? Oo, hindi ko nga rin sukat akalain eh. Biruin mo. Mula sa pagiging SPO2 ko, lumundag ka agad ako sa pagiging hepe ng pulis. Alam mo, masayang-masaya ako dahil hindi ka na masyadong ma-expose pa sa mga engkwentro. Dahil ikaw na ang hepe ng pulis at tanging pag-uutos lamang ang gagawin mo. Diyan ka nagkakamali. Ha? Anong ibig mong sabihin, Nathan? Susuong pa rin ako sa labanan kung kinakailangan. Bago natin ipagpapatuloy, ang kasihang ito ay gusto pa munang parangalan ng mga tao na nasa likuran ng ating matagumpay na operasyon laban sa sindikato ng pinagbabawal na droga. Kaya't tinatawagan ko na pumunta sa harapan ng mga parangalan sa gabing ito sa pangunguna ng ating bagong Chief of Police, si Chief of Police Nathan Mendez. Palakpakan naman natin sila! Congratulations, Nathan! Congratulations! We are proud of you! Bagong Chief of Police, Nathan Mendez. Sir Cardo, halika na sa harapan. I-congratulate natin ang bagong hipi nating pulis. Kailangan kumilos ako ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Of course. Oh, Sir Cardo, long time no see. Oh. Natutuwa ako, sir, at muli namin kayong nagadaubang palad. Ako rin, natutuwa ako na makita at makasama kayong muli. Sir, babalik na po ba kayo sa departamento? Ano bang mabalikan ko rito eh? May iba nang umupo sa aking trono bilang hipi ng pulis. Sir, maiwan ko lang kayo ng saglit at babatiin ko rin ang bagong talagang hepe ng pulisya. Magaling talaga ang make-up artist na yun. Nagawa niyang baguhin ang aking pagmumuka. Pero, tulad ng sinabi ko sa kanya, pinapangit niya ang itsura ko para hindi ako masyadong pansinin. Pero, wala naman ako ibang hangat sa pagtitipong ito, kundi ang masaksihan ang paggawad bilang hepe ng pulis si Nathan. Napakasarap pala sa pakiramdam na makita ang anak mo na isa ng matagumpay. Teka, parang kilala ko ang lalaking yun. Si Ricardo Sanchez, ang dating hepe ng pulisya. Yaya Sean,
Ma'am Sofia, panoorin mo. Kasalukuyang ginagawaran ngayon si Nathan ng piging ng kanyang mga kasamahang pulis dahil sa kanyang promotion bilang hipi ng pulis. Oo. Replay na yung pinapanood mo. Dahil kaninang umaga pa yan, ginadap. Ang ibig mong sabihin napanood mo na kaninang umaga. Oo. Hindi nga lang sa TV, kundi live pa. Anong ibig mong sabihin? Lihim akong nagpunta sa lugar kung saan ginadap ang pagpaparangal sa kanya. At alam mo ba kung anong naramdaman ko nang masandaling pinaparangalan siya? Ibang-iba kaysa sa una kong naramdaman noon. Pagkakatalaga sa kanya dahil lamang sa kahilingan ko. Proud ako sa anak ko. Yun nga lang, hindi ko maisagaw sa mundo ang pagmamalaki ko sa kanya dahil tayong dalawa lamang ang nakakaalam na anak ko siya. Ikaw lang naman ang hinihintay ko para aminin kay Nathan na siya'y anak mo. Yaya, masaya na ako sa ganitong kalagayan. Ang makita lamang na masaya ang anak ko, na maginhawa, ay masaya na ako. At gusto kong ligtas siya sa pag-adim. Ang anak ko, at labis-labis kong ikinatutuwa. Kaya hanggat maaari, panatilihin lamang na nating lihim sa kanya ang kanyang pagkatao. Binati nga ako ng mga dati kong subordinates, pero nagsiali sa naman sila kagad. Dati-dati, ako ang naunang umalis at sila ang iniiwan ko sa isang lamesa. Pero ngayon, iniwan ako sa lamesang ito at nagpunta sa kabilang lamesa. Chief, group picture naman dyan Pinagkakaguluhan nila ang bagong hepe ng pulis na ito. Ay nako, talagang si Lieutenant Colonel Montemayor. Kahit kailan sip-sip. Kung sino ang pakikinabangan, ay siya niyang nilalapitan. Tuloy ngayon. Porque hindi na ako ng chief of police. Iniwan ako kagad at kaya pala ako iniwan para lamang magpa-picture sa bagong hepe ng pulisya. Inimbitahan pa ako. Wala rin pala akong partisipasyon sa pagtitipon ito. Ano ito? Bali sampal sa akin na wala na ako sa posisyon. Na hindi na ako ang hepe ng pulisya. Makaalis na nga. Sir Ricardo Sanchez. Ano kayang nakay nito at binalikan ako at may kasama pang pulis? Sir Ricardo, gusto kong ipakilala sa iyo ang bagong hipi ng pulisya. Siya si Chief Nathan Mendez. Si Cardo? Ikaw? Galing ka pala sa parangal kung ganoon. Oo, pero umalis ako kaagad dahil naiinitan ako sa aking make-up. Make-up? Hindi ko alam na nagpapa-make-up ka na pala ngayon. Teka, meron na ba? Wala. Naglagay lamang ako ng make-up sa aking mukha para hindi nila ako makilala. Dahil nagpunta lamang ako sa parangal na yun para masaksihan ang pagpaparangal nila kay Nathan. Pero paano yan? Aalis din pala si Nathan dito sa bahay Aalis raw ba siya? Akala ko, dito na siya muli. Lalo na nalooban ang apartment na tinutuluyan niya.
Ayaw niya tayong madamay. Kaya tinanggap niya kaagad ang alok sa kanyang bahay. Isang tagong bahay para hindi siya matutunton ng mga kalaban at hindi siya malagay sa bingit ng kamatayan. Oh, kung yun ang makapagbibigay protection sa kanya, bakit ko hahadlagan? Pero nalulungkot ka. Matanda na ako yun. Wala nang halaga pa sa akin, kundi ang kaligtasan ng aking anak. Magkakilala pala kayo. Sinong hindi nakakakilala si isang matikas na hepe ng pulisya? At paano ko makakalimutan ang taong naging dahilan kung bakit ako narito sa departamentong ito? Sir, kumusta na po kayo? Mabuti naman. Iyaman din lamang na magkakilala pa kayo. Iwan ko muna kayo kung gano'n at para makapag-usap naman kayo mabuti. Si Althea, hindi ho niyo ba kasama? At bakit ko siya dadalhin sa pagtitipang ito? Para ba'y mabukas ako dyan sa walang kulang trabaho. Dami lang halaga nila ako dito dahil sa'yo. Sir, may sinasabi ho ba kayo? Hindi ko masyadong maintindihan dahil malakas ang sounds. Wala. Ang sabi ko, mabuti naman at naalala mo pa ako. Oo naman po, sir. Kaya yata ang aking inspirasyon, sir. Oo. Naniniwala ako nga ang inspirasyon mo. Dahil pati posisyon ko ay inagaw mo. Ano kaya ang mangyayari ngayong hepe na si Nathan? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.